Lumabas na naman po sa bagong survey na si VP Sara Duterte po ang nangunguna. Nakakuha po ng 35.9% si VP Sara Duterte. Sinusundan ito ni Tulfo Rafi, 18.5%. At pangatlo naman si Robredo na nakakuha ng 15.7%. At sinundan naman siya ni Bongo na pang-apat, 3.6%. Bam Aquino, pang-lima, 3.2%. At ito si Kiko Pangilinan nakakuha ng 1.4%. At sinundan naman ito ni Angara na 0.7%. At si Hontiveros naman ay nakakuha lamang ng 0.7%. Tie po sila ni Angara. At si Belmonte naman ay 0.4. Si Zunbic Rimulya ay 0.3. At si Deso naman 0.1. So si VP Sara Duterte pa rin po ang nangunguna. Siya pa rin ang nangunguna bilang magiging susunod na Pangulo. Napakalayo po, napakalayo. Nako, pag si Risa Hontiveros ang maging kalaban niya, mas lalong tatambakan ito ng boto. Napakalayo, biruin mo kay Risa Hontiveros, 0.7% lamang. Napakalayo. Negative, ano ba to? Hindi ko makita, negative 3 ata ito. Di ba? Tapos, gusto-gustong tumakbo ito. Kay Lini naman, 15.7%. Napakalayo din. Kahit yung pangalawa na si Rafi Tulfo ay 18.5%. Sobrang lakas po talaga ni VP Sara Duterte. Napakalakas po ng suporta niya. Kahit saan ka kasi magtanong-tanong ngayon kung saang lugar, wag lang dyan sa mga baluarte na mga yan, siguradong VP Sara Duterte. Kahit sa mga sa mga Ilocano, ang daming nagsasara Duterte na po. Marami po sila doon, Duterte po ang susuportahan nila. Sa Bicol, ganun din po. Marami din pong Duterte ang nagsusuporta. O marami din po mga tao doon na Duterte ang susuportahan nila. Ganun kalakas po ang mga Duterte talaga. Ganun sila kalakas dahil yan sa ginagawang trabaho ni Pangulong Rodrigo Duterte noon siya ay Pangulo ng bansa. Grabe, di ba? Pagka Vice Presidente naman ito, si Bongo po ang nangunguna, 12.2%. Tapos, ang pangalawa, 11.9% si Crispo. Pangatlo, si Robin Padilla, 11.7%. Marcolita, 8.4%. Hontiveros, 5.9%. Escudero, 5%. Pangilinan, Kiko, 5%. Marcos Bongbong, 3.6%. Ay, natatakbo ito pagka Vice Presidente, sinali nila. Dumaguso, kung sa baga si Yorme, 3.5%. Bam Aquino, 1.9%. Aimee Marcos, 1.9%. Gatchalian, 0.7%. Dizon, 0.6%. Angara, 0.5%. Magalong, 0.4%. So, ang napakalakas din po sa pagka-Vice Presidente dito sa bagong survey ay si Senador Bongo. At ang number 1 naman sa pagka-Presidente ay ito si VP Sara Duterte na nakakuha ng pinakamataas na 39.9%. Napakalayo po ng sumunod sa kanya, 18% lang po at siyan si Rafi Tulfo. At pangatlo lang po si Lene Robredo na nakakuha lamang ng 15.7%. Ang matindi dito si Hontiveros na parang may balak at siguro talaga itong tumakbo dahil lagi na po ito medyo nagpaparamdam, nakakuha lamang ng 0.7%. Napakalayo po, wala lang 1% yung nakuha niya. So ito, pinapakita lang po talaga dito sa survey na grabe po ang suporta ng taong bayan kay VP Sara Duterte. Grabe po. Napakagandang balita po ito. Marami naman ang masasaktan dito. Marami na naman ang magsasabi dito na ano ang survey na to. Mukhang dito lang yata maganda yung balita ng ABS-CBN. Ayan balita ito ng ABS-CBN kaya dito lang yata sila medyo okay yung balita nila. Dito pata sila dito.
Ang dami talagang nagmamahal kay VP Sara Duterte dito sa Ifugao. Grabe po, mainit pong sinalubong si VP Sara Duterte. Welcome na welcome po si VP Sara Duterte dito sa Ifugao. Itong mga Ifugao noon, mga ano siguro to, mga Ilocano, di ba? Di ba ang salita nila Ilocano? Di ko lang sure pero alam ko Ilocano yata yung mga salita nito dito sa Ifugao. Grabe, mainit po ang pagsalubong nila kay VP Sara Duterte dito. Tingnan nyo, punong-puno ng tao sa Ifugao yan. Sa norte po yan. Norte po yan, Ifugao. Grabe. Talagang welcome si VP Sara Duterte. Napakarami nagmamahal po talaga kay VP Sara Duterte. Kaya marami pong talagang mga tao dyan na hindi po masaya kapag nakikita nila itong mga tao na nagmamahal kay VP Sara Duterte. Marami naman pong masasaktan dito. Kahit saan po pumunta si VP Sara Duterte ay napakaraming tao po ang natutuwa kapag nakikita siya. Kaya mga tao gusto magipag-selfie sa kanya dahil tuwang-tuwa po na nakikita po siya. Dahil si VP Sara Duterte kapag nakikita nila, talagang inaasahan nila na magiging maayos ang bansa. At si VP Sara Duterte po talaga inaasahan na kapag nagiging pangulo sa susunod eleksyon, ay siguradong uunlad ang bansa natin. Yan po ang tiwala ng karamihan ng taong bayan. Kaya kung saan man pumunta si VP Sara Duterte, dinudumog po talaga ng taong bayan yan. Dinudumog. Tingnan nyo sa norte, sinabi pa nga ni VP Sara Duterte dito, na bibili daw siya ng bahay at lupa dyan para pagdating sa piyesta, pwede na silang kumuha ng litson pansit sa bahay ni VP Sara Duterte. Ang ayaw lang ni VP Sara Duterte yung adubong aso. Dahil mabait daw yung mga aso, pero kapag mayroon daw silang mga buaya o makitang buaya, marami daw sa Davao o marami daw sa Davao na maglilitson ng buaya. Grabe, nagpaparinig po si VP Sara Duterte ito na dapat litsonin yung mga buaya kapag nakikita. Welcome na welcome siya dito. Tuwang-tuwa yung mga Ifugao nun na nakita nila si VP Sara Duterte. Nakita nila mabait po talaga si VP Sara Duterte. Mabait po, walang pinipili yan. Mahirap, mayaman, kung ano ka man. Kapag lumapit ka sa kanya, i-entertain ka niya, magipag-usap, magipagkwentuhan yan sa iyo. Kahit saan po siya pumunta. Kahit saan pumunta sa sulok ng Pilipinas, mabundok mayan, matawid dagat mayan, matawid eroplano mayan. Kahit sa ibang bansa, dinudumog siya ng mga tao. Dahil inaasahan na talagang si VP Sara Duterte ang makakaahon sa bayan. Grabe po. Tuwang-tuwa ang mga tao. Masaya ang mga tao nakita nila si VP Sara Duterte sa kanilang lugar na pumunta.